Hi guys! Welcome to my vlog! So, ayan. So, yung mga request ng mga kababayan natin na mga papunta ditong Poland. So, usually nilang tanong, ano daw ba yung mga tinatanong kapag nag-visa appearance o yung interview sa visa appearance. So, ito guys. Ako kasi galing nga ako sa cross country. So, ito yung experience ko. Ang question lang kasi sa akin nun is napakadali, formality lang na naging question sa akin. Kung single ba ako, kung ilang taon na ako, and gaano ako katagal na nagtrabaho sa Taiwan. Yun yung mga question lang sa akin. Pero yung ibang mga kasama ko doon, ang daming tinanong sa kanila. Like kung anong agency mo dito sa Poland, tapos magkano yung sahod mo dito sa Poland, saan yung address ng accommodation mo dito sa Poland, at kung ano yung mga stopover mo sa ticket mo. Yun yung mga tanong sa kanila. So napakadali lang yan guys, huwag kayong mag-alala kasi lahat ng itatanong sa inyo is nakalagay sa mga work permit nyo and sa tickets. So, ang suggest ko lang sa inyo kapag may visa appearance na kayo at interview, huwag kayong kakabahan. Kasi ano lang yan eh, napakadali lang. Isipin nyo napakadali lang. At saka kailangan naka-eye to eye kayo kapag in-interview kayo ng consul. So, para hindi nila isipin na merong something wrong sa ano nyo, sa papers nyo, sa documents nyo, or sa pag-alis nyo papuntang Poland, kailangan nakapokus lang kayo sa nag-i-interview sa inyo. Parang ano lang yan guys, parang nag-apply lang kayo ng trabaho, ganun lang kadali. Hindi naman siya mahirap. Minsan kasi siyempre tayo, pag wala tayong idea, ninervyusin tayo, lalo na pag first time, nervyusin tayo. Kasi ako, nung papunta ako ng embassy, 1 hour yung biyahe ko. Kasi from Chunan to Taipei, 1 hour yung biyahe ko through train. So, habang nasa biyahe pa lang ako, ninenervyos na ako siyempre. Wala kasi akong idea kung anong mangyayari sa akin sa interview. Baka ako kasi mahirap. Pero nung time na dumating naman na ako doon at in-interview ako, sobrang dali lang. Actually, nagtatawanan pa nga kami ng consul. Kasi nga, nagulat ako ba, tinanong pa ako na, are you single? So, siguro, naisip niya na may edad na nga ako. So, siguro naisip niya, mukhang hindi na to bata. So, tanungin ko nga kung single pa. So, sinabi ko sa kanya na single nga ako. Ayun, tumawa lang din siya, tumawa lang din ako. Tapos, wala naman siyang ibang tinanong sa akin na kagaya ng mga kasama ko kasi ang daming in-interview nung time na yon, nasa 20 yata kami. Through window lang. Hindi naman siya face to face. Kumbaga, nasa window lang yung consul nung in-interview ako. So, kapag in-interview ka kasi doon sa Taiwan, naririnig ng mga kasama mo na for interview din yung tinatanong sa'yo. So, kumbaga, maririnig mo lahat yung tanong at sagot ng interviewer at saka ng aplikante. So, magkaka-idea ka. So, ayun guys. Depende siguro sa interviewer din kung ano yung mga itatanong sa inyo. Gaya ng kasi dun sa, may nakilala din kasi ako nung time na yun na in-interview. Ano siya, 2 beses siya na-refuse. Kasi nga, may mga mali siyang sagot regarding sa mga stopover niya. Kasi nga, merong mga papuntang Poland na 3 ang stopover, 2 stopover. So, yung nakilala ko na yon, 3 yung stopover niya is may stopover siya ng Netherlands. So, nung tinanong siya kung ano yung gagawin niya sa Netherlands, parang hindi akma yung sagot niya dun sa tanong ng interviewer ng consul. Kasi dapat kapag tinanong ka ng consul on the spot, kailangan masagot mo siya on the spot din. So, nung hindi nasagot nga ng maayos ng aplikante yung
tanong sa kanya ng consul kung bakit siya mag-i-stop over ng Netherlands, kasi meron nga kasi mga case na ang visa mo is Poland, pero pag nag-stop over dun sa kunwari sa Netherlands, hindi na sila pupunta ng Poland, dun na sila mag-work. Ganun kasi, depende sa mga plano ng mga aplikante. So maraming ganung case. May time naman na ang stop over mo is Germany, hindi na sila tumutuloy ng ng Poland kasi nga doon na talaga nila plano magtrabaho. Kaya nag-iingat din yung mga consul sa mga ganyang sitwasyon. So kung ako guys, sa inyo, kung may mga plano kayong ganyan, kailangan alam nyo rin yung isasagot nyo pag tinanong kayo ng mga consul. Gaya nung, yun nga yung kinuwento ko sa inyo na nakilala ko doon, which is nandito na rin siya sa Poland. 2 beses siya na-refuse. So, pangatlo na sana yon. Noong time na alanganin yung sagot niya, nakita ko siya, umiiyak siya sa Taipei Embassy ng Poland. So, nilapitan ko siya. Sabi ko, bakit ka umiiyak? Kasi naawa ako. Yun nga daw, sabi niya, parang marirefuse na naman daw siya kasi nga, parang hindi okay yung naging sagot niya sa consul. Ngayon, inadvisean ko siya na wag siyang uuwi hanggat hindi niya naaayos yun kasi nga baka ma-refuse na naman siya. Kasi nga daw nagka-problema nga doon nga sa sa stopover niya sa sa Netherlands, yung sagot niya, mali nga daw yung naging sagot niya, parang hindi niya nasagot kung ano yung gagawin niya talaga doon, kung stopover o magtatrabaho siya doon. Ngayon, sabi ko, suggest ko nga sa kanya, pag natapos lahat ng 20 katao na in-interview, tsaka ka ulit bumalik sa window. Ngayon, iklaro mo yung sinagot mo. So, ayun nga guys, sinunod niya naman ako, tapos iniwanan ko na rin nga siya kasi nga wala pa akong tulog ng time na yun at kailangan ko na rin kasi umuwi. Sinunod niya ako, then nung time na naging okay naman yung sitwasyon niya kasi nga naayos niya yung yung sagot niya doon sa interview, which is naman siya, inasikaso din naman siya kasi nga meron kasing strictang assistant yung consul doon sa Taiwan, so parang kinabahan din siya. Yung time na yon, nakibalita ako sa niya kung naging okay ba yung yung sagot niya nung iniwanan ko nga siya. Kasi naawa ako guys kasi umiiyak talaga siya. Biruin mo, pangalawang refuse tapos mo pangatluhan, syempre magbabayad ka na magbabayad ng ng visa appearance fee kasi medyo malaki din yung binabayad namin doon, is nasa 2,500 something, ganun, hindi ko na maalala, basta ganun yung binabayaran namin, $90. So kada visa appearance magbabayad ganun, kung refuse ka na refuse, 3 beses ka magbabayad. So luckily naman niya, nang sinunod niya yung advice ko, naging okay naman. Ayun, nagkaroon din siya ng visa kasi nga naayos niya rin yung sagot niya. Kasi naawa talaga ako dun sa kanya. Nung time na naging okay yung visa niya, sabay-sabay din namin nakuha yung visa namin nung time na yun. Basta yun lang ang suggest ko sa inyo. Pag humarap kayo sa consul, huwag kayong kakabahan. Kung ano yung tanong ng consul, yun ang sasagutin nyo. Huwag nyo nang pahahabain kung ano man yung isasagot nyo. Basta direct to the point lang guys. Yun lang. Yung nasa work permit, basahin nyo yung work permit nyo, yung information doon, agency nyo dito, sahod dito, kung saan yung address ng accommodation nyo at saka ng trabaho nyo, tapos yung mga stopover nyo, kailangan nyo yan, masagot nyo yan ng maayos. Kung saan kayo mag-stop over, sabihin nyo stop over lang kayo doon, then after kung ilang oras man yung nyo doon, yung waiting nyo, tapos mag-exit na kayo, sakay na ulit kayo ng aeroplano para pumunta doon saan man kayo pupunta. Gayang halimbawa na lang na nasa Netherlands kayo nag-stop over, pupunta ng Poland, ganun guys. Kailangan maging active kayo sa sagot nyo para hindi nila isipin na may iba kayong plano sa pagpunta dito sa Poland o sa ibang parte ng Europe, para ma-approve din yung mga visa nyo. Yun lang. Basta ang isipin nyo lang yung maging goal nyo, kailangan maging maayos yung interview nyo. Kasi mahirap din naman yung refuse ng refuse, sayang yung time. Kapag nandun na kayo sa unang interview nyo, ayusin nyo na para maging okay na lahat, makuha nyo yung visa nyo at makarating kayo dito. Kasi nga, okay din naman yung wala na kayong iintindihin pagkatapos niyan, para
relax na kapag nakuha nyo na yung visa nyo. Yun naman po talaga. Kasi para kayong nabunutan ng tingnik pag nakuha nyo yung visa nyo. So, ayun lang guys. Thank you for watching. Bye. God bless us all po.